ang ginumana kaninyo. Ang pagbasa sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, din siya magdako. Ugingon sa nandan, miadto siya sa sinagoga, sa adlaw'y papahulay. Mitindog siya, aron pagbasa sa kasulatan, ugitununan siya sa basahon, sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhan niyang hinungkot nga basahon, ug maway ang gibasa, ang dapit di nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, gidihugan ako niya, aron pagsangiyaw sa mayong balita, ngadto sa mga kabus. Gipadala ko niya aron pagsangyaw sa kagawasan, ngadto sa mga biniha, ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinawdaog, ug pagpahibalo sa tuig ng Ginoo, muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukod ni Jesus ang basahon, ug iuli ngadto sa pinialan, ug nilingkod siya. Mitutukan niyang tanan nga didto sa sinagoga, unya mingon siya kanila, kining bahina sa kasulatan, natuman karong adlaw. Ingon na sa inyong nadungo, nga gibahasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog o manguros samtang ang obispo manalangin kanang. Palihog manglingkod ang tanan. Una sa tanan, atong pagdahig pasalamat sa Ginoo nga nagiusa ka natong karon alang sa atong misa sa Krisma. Jadi sulod yaning Santos nga misa, gawas pagpanalangin sa dana sa Krisma, usab ang atong pagbag-o sa panaad sa atong mga kabarian, usab ang atong yulat sa atong mga kaigsuonan, ang paghatag ng mga appointments or assignments alang sa maabot nga reshuffling karong Hunyo. Una, ang Diyos Diyo'y nag-iusa ka nato isip sinodal na simbahan. Siya ang nagdawag ka nato, nagpili ka nato mahimong iyang katawhan, pinalangga ng katawhan. Pinaagi sa atong Ginoo Kristo, kita nag-usa diha sa atong langit ng Amahan, o
o sa Espiritu Santo, nagbalaan ka nato isip iyang katawan, o naggiya o naglamtag sa atong dalan, isip iyang katawan. Sa atong pagpanaw, sa atong kinabuhi, isip simbahan, kita kipahinamduman, di atong tuwid sa Jubileo, na we are a pilgrim people, a pilgrim church. Usag katsimbahan nga nagapanaw, wala nga magapuyo, uli kundi kanunay buhi kung nagapanaw hangtod sa atong padulungan. Maniin tagigan sa Diyos, o balik usag kita nga ito kaniya ang atong langit ng padulungan. Mauna ang atong pagpanaw puno sa paglaom, kaya ang atong padulungan man ang atong pag-ambit sa kahimayaan sa atong Ginoo nga nabanaw. Siya ang atong pulo sa simbahan, kitang iyang lawas musunod usab kaniya, kita nga nagatuo o nagapuyog sa iyang kinabuhing pagtulunan. Dinhiman nga nasumikat ang atong laong paglaom gikan sa atong pagtuo sa atong Ginoo, ug diha usab nagasumikat ang atong paglaom diha sa kasing-kasing nga nagkadinaab sa gugma sa Ginoo, pinasikat sa kasa sa Espiritu Santo kanato. Tungod niya sa atong pagsaulog santos ng misa karon, diin atong masaksihan ang pagbago sa panaad sa kaparian, kita usab gitawag sa pagbago sa atong panaad isip mga Kristiyanos. Nakita man, we are also Christmatized panahon sa atong bunya. Kita nahiusa sa sakop, nahimong sakop sa lawas mistiko ni Kristo, pinaagi sa bunya. Kita ginihugan sa pinaagi sa bunya. Ngani man sa wala kami mapali, kita kami ganan mga pali, sakop kami sa lawas mistiko ni Kristo. There is unity, therefore, any distinction. So kini ang atong pag-usap sa atong panaad isip mga pinunyagan. Mauna nga atong santos ng misa karon, nagdapit ka nato o nagtawag ka nato sa makatunayan na pagpakikiusa kaniya, pagpalalong sa atong pagpakikiusa sa atong Ginoo nga nagtawag ka nato. Dili ba katong sa kagayon ng mga apostoles na niya, palaod ka mo aron makakuha ka mo daghan sa atong kinabuhi, kailangan kanunay nga pagdapit sa Ginoo kanato samtang kita nagapanaw dinining kalibutan. Padayon sa palahon sa atong lahom na relasyon sa atong Ginoo, na kinman sa padanan sa atong paglaom o sa atong kinabuhi. Diya sa atong bukos ng pagkikiusa sa Ginoo, magdala sa nato sa atong makadanayon o madasigon na pagbuhat sa tahas na gihatag sa Ginoo kanato. We should also be passionate for the mission. Una sa tanan, diya sa itong pagpalawon, isip katawhan, nagipili, pag-iusa sa Ginoo, haong kaayon panahon sa Kwaresma o nahon sa Semana Santa, din kita gidapit sa pagpaminaw kanunay sa iyang pulong, pagpaminaw kanunay sa iyang mensahe sa atong kinabuhi, pagpaminaw sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, asa kita niya gidala, pagpaminaw o pag-aninaw sa lihok sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Aron sa ingon ana ang atong mga lihok mahisibok kanunay sa kabuton sa Ginoo. Kini ang usa ka sinusag nga simbahan, gipili sa Dios aron mag-iya makanunayon nag-angkop ng minaw siyang pulong, nag-aninaw sa lihok sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, o padayon nagmantala, nagbuhat sa atong tahas, pinasigal sa tahas na gihatag sa Ginoo kanato. Sa atong magkaparian, nindot kayo ang among recollection kaganihan ni Father Bobby Sina. Ingon siya, usab yun ang pinakamahindanan na makasustiner ka naman sa pagkapari. Ngangin atong pagkuhod kanunay dili sa atong pagsaulog sa Christmas, apan ka nang makanunayon ang
pakikiusa sa Ginoo niya sa pag-ampo, to cultivate a communion of life and love with our loving God. Cultivate a communion in prayer with our loving God. Kinigyod ang tinubdan o dugukan nga makapalahutay kanamo sa among ministeryo sa pagkapari. Kining yung ginato panahon sa Semana Santa sa atong pag-alinaw sa dagan sa atong kinabuhi, kita gipahinagduman sa atong pagkakita, our basic identity. Una, isip katawhan, ito natin ipilit sa Ginoo aron maiya, ipangga sa Ginoo. We are God's beloved people. Sa among mga kaparihan sa mga consecrated persons na ganyan natin sa recollection, we're also reminded that we are God's beloved priest. Ang Diyos mo nagpili kanamo, bisan dili kami angayan, tungod sa what's called na gugma sa Ginoo kanamo. Munang among fundamental identity. Ay kung di na mabalikan kini among pagkakami, isip palit sa simbahan, kasi mawala sa kami sa among mga puluhan. Munang kinahanglan pag-uhon kanunay, pahidulungan kanunay, kami sa among fundamental identity as God's beloved priest, chosen, loved, and sent by our Lord Himself. Diha sa among ministeryo sa pagkapari, isip dinihugan sa Espiritu Santo, panahon sa ordinasyon, we are all Chrismatized by the Holy Spirit. When we see Mass, we're all Chrismatized by the Holy Spirit, anointed by the Holy Spirit. Sama sa bunyag, itang tanan na imong lawas, mga pinanggalangan sa Diyos, diha sa sakramento sa ordinasyon sa pagkapari, we're also anointed na may sama kami sa atong Ginoo sa Kristo nga pari o Pangulo sa Kristofanong Katolikan. We're also configured to Christ, the head of the Church. So, diha sa among pagkapari, atong bansayon ang among tahas diha sa ulog, sa pagsimba, pag-ampo, pagsangyaw, o pagpangalagad isip Pangulong Suluguan, servant leader. So kini man ang tulo ka mga tahas una sa tanan atong mga kaparian among dadawat sa panahon sa ordinasyon sa pagkapari. We were Chrismatized by the Holy Spirit. Kung among pag-uhon, dili kami gani ang magbago, ang Ginoo, ang itanyag, ang kaugalingon na pag-uhon kami. Dasigol pag-usap sa among pagkapari, pagkamaksasangyaw, sa among pagka-printer, magsaulog sa pag-ampo, pagsimba, o sa among pag-alagad sa katawan. Grasya kining tanan sa Ginoo. Mabitaw ito na usak na gulang na bali na nasa sa retirement home. 50 years na siya nagalagad. Kunya doon na bagong pari na paglang na ordino tanang kaniya, Father, sa kadaghan sa imong nahimo na alagaran ng mga parokya, o daghan na imong nahimo sa bisinasa ka dinasay for the past 50 years. Dabi pag abot nimo sa langit, dili mag-mention ang Ginoo sa imong mga nabuhat, sa imong patiyon ka. What if God will not mention what we have done as a priest for 50 years here on earth? Sabi sa bagong pari kung ma-discourage sa ang katong tigulang na pari, apa nito kaya tubag sa pari na tigulang ingon siya, I will just keep silent. I will entrust everything to the Lord because what I have done is nothing. What I have done is all for the greater glory of God. Ug ipili ako niya not because of my own merits, not because of my achievements, but because we have a God who loves us so much.
It's not so much about achievements, but it is about how and what I have become for the past 50 years as priest in the church. Kinsa na ako karon sa akong pagkapalit o pagkatao human sa sikwit na nagatuig ang nilabay. So naungaw ang tubag sa tigulang na pari. Abi sa bagong pari na ma-discourage siya kay diniisgutan sa Ginoo niya mga naghimo samtang buhit pa siya. Apan matubas tigulang na pari, no? It is not out of our merits that we are chosen by God. And what we do is always for the greater glory of God, not to glorify ourselves. So, hindi tayo na pamaladungan sa kanamo, ngunit pa diri sa pagpangalangan. Munang atong Panginoon ang grasya na pagpuhon kami sa among pagkapalit, kasibot sa pagpangalangan, pagsangyaw, o pagsaulog sa pag-ampo. Ang pag-uhon nito sa Ginoo, among dedikasyon, ang pagsakripisyo, o labaw sa tanan, ang gugma sa Ginoo na naghimo ka na mong mga pari alang sa iyang katawhan. Sayot kami, maganihan na eskutan sa among recollection. Yes, ang ministeryo, sama ninyo, we also share the cup of loneliness. Nag-iwan sa Ginoo nga kumahimo Ginoo kuha ang kinikupa nga di kanako apan matuman imong pagod. Sa mong pagpangalagat, di nato kalikayan isip tao nga di na panahon among pation kining kupa sa kamino, kupa sa kalisdanan, kupa sa kasakitan, kupa sa kabugnaw. Apan asa mikuha o kusog aron makalahutay makapadayon. Salig ngadto sa balik kami ngadto sa Ginoo nga nagtawag kanamo. Ang Ginoo dayon ang maghimo kanamo nga makalahutay o maamong mga lihok sa pagkapari makapamunga, to bear fruit, to be bearers of hope. Sama na atong tigulang nga pari nag-agad kayo sa among makananayon na pagpakikilambigit, pakikrelasyon sa among Diyos, sa akong Ginoo. Mubitaw ka ng tawag sa Ebanghelyo. Ang isgutan sa atong Ginoo, sa Kristo na magsunod ka nato sa among matugpan niya, andam pa ikaw masama niyang liso, ipisok sa yuta o mamatay, aron ikaw mamunga. Dili sa yon, no? Dili sa yon katong gilinahan kami. Dagan po agian mga hagit. Andang pa kami na itisok sa yuta o mamatay aron makahatag kinabuhi sa uban. Kini ang puntos sa pamalan ng kagadihan sa recollection. Are we ready to die for the Lord, for the church, for the mission? Not really die physically, but we have a lot to deny ourselves. Are we ready to die? You know, the Father Bobby kanina, to die means to be ready to be disturbed with the Lord, to be inspired by God, and to be excited for the mission. Grasya kinindanan sa Ginoo, o kinahanglan sa atong makananayon kapag ako. Aron mabuhat na mo ang tiunay na mission gisamon sa Ginoo kanato. Matupa, the authentic mission are like the check. Sa maning check, dili ka ni office sa check, no? Check is communion. Dili ba ka ni mag-inusana? Wala ba kita mag-Lone Ranger ministry? Lone Ranger type of priest? Kami sinudad ng kapagapari, kay sinudad mga simbahan, kauban sa uban kanunay, communion. Ikaduha, hierarchical. Diskutan kaginihan, na kayo mga disiplina sa simbahan na angay na itong sundan. Tumiaging Domingo na paggawas ni Pope Francis na bagong direktiba ng sa pagdisiplina kanamo isip tigumana sa mga katangan sa simbahan.
Usap kini ang tema sa among study days sa miaging simana. Ang among pastoral management. So, communion, hierarchical, ecclesial. Wala ba ikaw nga nagbunyag sa kagalimon lang? It's always an ecclesial event. Mato pa ni Pope Francis. Isa ba yung bunyagan nila ikaw na nabunyag sa mong kagalimon? Bunyagan na na ipani, at kung papagmama na yung mga marinay o marinay. It's always an ecclesial event. O the doctrines, unang ongoing formation sa itong kaparian, ongoing na study days sa itong kaparian, kay ingon lagi na ito, dili man na punto ang atong kinabuhi. We are journeying as a church. Kinahanglan sa atong mga pag-amo. Journeying as a church, pero maabot ko niyo, bago na po sa itong mga assignments. Disaplik na po. Mato pa sa uban, isang manis pagdawat ko niya, kaya dawat ko Manila ilang appointment. Sama pa niya sa atong mga tulungaan ka ron, doon ay moving up. Mga computers, dilinis na moving up. Staying up and staying alive for the Lord, for the church, and for the mission. Staying up, dili siya moving up. Kung doon ay music ko niya, that's for staying up for the Lord, staying alive for God. Isa, iandam na ito pag-ayaw ang atong mga pamaagi sa pag-discipline, hindi magiging siya hindi. Kapanito tayo itong Pastoral Assembly last June at January. Kay kasagaran mga lay leaders sa ilang panag-ambitay, common na ikon sila, andang kami mudawat bisan kinsa ang among pari. Base pagtawag sa ngalan, nanganganga magulat, pag-abot, nangangalan, aw. Ibig kay o, aw. So, nito na atong sharing at mag-aging Pastoral Assembly last January. Common expression ang dami mo dawat sa kinsa ipadala ka na. Sa among study days mag-aging simana, mga kaparian, bisan dili na mo kay balo ang sa kaugmaon ni parokya. We're always uncertain of the future. We will be assigned in that particular parish. Ako nagsalig niya sa Ginoo. So nagsalig sa Ginoo. So munang kini atong mag-ampo. Pag-ampo ta, alam sa atong lokal na simbahan sa Archdiocese ng Cagayan de Oro. Pag-ampo ta sa atong magpaparian, mag-ampo ta alam kanunay ninyo, pag-inampuay ta tanan isip sinudal na simbahan, aron natuman na to ang tahas ng gisamon sa Ginoo kanato. Sa atong mga assignments karon ng nganlan, ang atong nganlan ang mga parokya pa, ang ilang mga assignments sa mga ministeryo, dito na to ibahibalo sa atong assemblea umabot Hulyo. Kaya kinipod ang atong paglusad sa Diamond Jubilee sa Archdiocese. So ang atong ipahibalo karon mga assignments lang sa mga parokya. So, padayon ka mag-ampo, pinaagi sa pangaman ng atong patron, Senior San Agustin, ug labi-lagyon kang Mama Mary, ang atong inahan sa paglaom. Kanunay kang malauman kanunay sa pagpanaw sa kinabuhi. Wala gyud makaingon, aw, dili kanunay, oh. Gihangyo ang tanang kaparian sa pagtipon.